Kinabukasan pa uuwi si Carlos. Tumawag siya kay Lineth. Galit na galit siya sa ginawang pag-iimbestiga kay Zoe ni Annalyn. Kung hindi kayang disiplinahin ni Lineth ang anak niya, siya ang magdidisiplina kay Annalyn. Nadismaya ang mga magnanakaw dahil hindi sila makakuha ng pera sa safe ni Carlos. Kung hindi sila makakakuha ng pera dito, sa bangko sila kukuha ng pera sa pera ni Lineth. Nagulat si Lineth sa mga narinig. Sabi ni Lineth, parang awa niyo na, umalis na po kayo, kunin niyo na pong lahat yan. Iyak siya ng iyak. Sabi ng lalaki, tumahimik ka dyan, iyak ka ng iyak, wala namang makakarinig sa'yo. Maya-maya dumating rin sina Harry at Regan sa bahay ni na Carlos. Anay ang doorbell nila at tawag ng pangalan ni Lineth. Nagulat ang mga lalaki. Nagtaka sila, may bisita pa si Lineth. Sabi nila, sino yun? May pinapunta ka? Nag-doorbell ulit. Aktong aalis si Lineth pero napigilan siya. Tinutukan siya ng baril ng isa. Ang isa naman ay inutusan para puntahan kung sino ang nagdo-doorbell. Sa labas, habang nagdo-doorbell sina Regan at Harry, may sinubong pagkain si Harry. Ito ang magiging dahilan ng pagkasakit ng tiyan ni Harry. Tawag sila ng tawag. Sigurado si Harry na hindi patulog si Tita Lineth. Sabi niya, ano ka ba? She's expecting us. I'm sure hindi patulog si Tita. Samantala, sumunod nga si Zoe sa hideout ni Moira. Aabutan niya ang itsura ni Lolo Pepe. Nakaupo sa isang upuan, nakatulog na sa sobrang pagod. May mga sugat at dugo. Lalapitan ni Zoe, may dala siyang pagkain. Lolo, andito na ako. Sorry po. Niyakap niya ang lolo kahit natutulog pa ito nang nakaupo. Maya-maya ay magigising ang matanda. Sabi ni Zoe, sorry po Lo, hindi ko po mapigilan si Mami. Nakikiusap ako sa kanya na palayain kanya, pero ayaw niyang pumayag. Naiipit lang po ako. Sorry po Lo, hindi ko alam ang gagawin ko. Nakatitig si Don Pepe kay Zoe. Galit siya. Sabi niya, kung gusto mong mapatawad kita, tulungan mo ako makatakas dito. Pangako, hindi kita idadamay. Ang mami mo lang ang pwedeng managot. Hindi ka kasama. Napatigil si Zoe sa sinabing yon ni Don Pepe. Gusto niyang makalaya ang lolo pero ayaw pa rin niyang makulong ang mami niya. Hindi pa rin niya alam ang gagawin. Hayaan niyo po, Lo. Kakausapin ko ulit si Mami. Susubukan kong palayain ka na niya. Umalis si Zoe at hinanap si Moira. Maya-maya ay nagkita na sila ni Moira. Sabi ni Zoe, dapat hindi ka ganyan kay Lolo. Sabi naman ni Moira, bakit ka ba naaawa sa lolo mo ha? Sa tingin mo, naaawa siya sa'yo? Hindi kanya apo, kaya tinapon kanya parang basura. Galit si Zoe, hindi siya naniniwala. Sabi niya, hindi totoo yan. Pero ginigiit ni Moira na totoo yan. Samantala, sumugod sina Giselle at RJ sa East Ridge para makipagkita kay Annalyn. Nai-report na rin nila sa pulis. Pero dahil wala pang 24 oras na nawawala si Lolo, hindi pa gumagawa ng aksyon ang mga pulis. Sabi ni Annalyn, malakas ang kutob ko. Kasabwat si Zoe ni Ma'am Moira dahil sa oras na nawawala si Lolo, yan ang oras na nawawala rin si Zoe sa Apex. Malamang, tinulungan niya si Ma'am Moira na itago si Lolo. Nagulat si RJ. Ano? Bakit pati si Zoe? Ano naman ang dahilan nila para gawin nila yon kay Papa? Sabi ni Giselle, ano ka ba, Obeng? Gusto nilang gumante. They are angry and they want revenge. Magtataka si RJ. Bakit pati si Zoe? Sabi naman ni Giselle, hindi ko alam. O baka dahil anak siya ni Moira, kakampi siya sa nanay niya. Maya-maya ay sumulpot si Carlos. Sabi niya, ano ang ginagawa niyo dito? Binalita na ba sa inyo ni Annalyn ang pagdududa niya kay Zoe sa pagkawala ng lolo nila? Kaya siya nag-iimbestiga? Nagsalita si Giselle, hinahanap namin si Zoe dahil nawawala siya at hindi na rin namin siya nakakausap. Nagtanong si Carlos, nawawala si Zoe? Sabi ni Giselle, then what is it to you? Sagot ni Carlos, baka hindi naman talaga siya nawawala. Baka umiiwas lang siya sa mga taong pinag-iisipan siya ng masama. Sabay tingin niya kay Annalyn. Sabi ni Giselle, bakit ba parang mas pumapanig ka pa kay Zoe? Para hindi makahalata si Giselle, nag-deny si Carlos. Hindi ako pumapanig kay Zoe at wala akong koneksyon sa kanya. Nagtataka naman si Annalyn. Lumapit siya kay Carlos. Parang binabasa ni Annalyn ang reaksyon at kilos ni Carlos. Sabi niya, kung wala ka po koneksyon kay Zoe, bakit ka po tumatawag sa kanya kanina? Naiilang si Carlos sa tanong ni Annalyn. Nagde-deny ulit siya. Wala. Tungkol lang sa medical practice ang tinanong ko. Pare-parehas tayo mga doktor. Hindi naman siguro masama kung may mga bagay tayong tinatanong kahit nasa ibang ospital pa siya. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagdodoorbell ni Regan at Harry, pinagbuksan na sila ni Lineth dahil sa utos na rin ng mga magnanakaw. Sabi niya, oh Harry, Regan, anong ginagawa niyo rito? Umuwi na kayo. Wala na akong bisita at naubos na ang mga handa ko. Umuwi na kayo.
Pinauuwi ni Linnes ang dalawa dahil ayaw niya na madamay pa sila sa kapahamakan na naghihintay sa kanila. Pero dahil masakit ang tiyan ni Harry, hindi niya na ito mapigilan. Dahil sa kinain niya kanina, gusto niya muna ilabas ang sakit na to sa banyo. Sabi niya, ang sakit po ng tiyan ko, pwede po ba makisiar? Pero ayaw pumayag ni Linnes. Sira ang toilet namin, hindi mo magagamit. Nagtataka ang dalawang binata, parang may kakaiba sa paligid. Mapipilitan sina Harry at Regan. Tatakbo naman si Harry sa loob ng banyo para magbawas. Hahabulin naman siya ni Linnes para pigilan hanggang sa makita na ni Regan at Harry ang mga lalaki. Nagsisisigaw sila para marinig ng mga kapitbahay at hihingi sila ng tulong. Kakabahan naman ang mga lalaki at magsisipagtakbuhan sila. Maliligtas na ngayon si Linnes at yan ang mga pakakaabangan natin sa